Hindi na ba pwedeng sampahan ng kaso? Kaya nga tinawag siyang impeachable official. Bakit? Anong tingin niyo sa ombudsman? Untouchable? Karapatan ng taong bayan na magsampa ng impeachment complaint. Bakit niyo sabihin katawa-tawa o natatakot kayo? Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Ang Balita Ngayon. Title, Katawa-tawa ang impeachment laban kay Boyeng Clavano. Iginiit ni Assistant Ombudsman Nico Clavano na ridiculous o katawa-tawa ang anumang pagtatangkang magsampa ng impeachment complaint laban kay Ombudsman Boyeng Rimulya kasunod ng mga ulat na may umiikot umanong reklamo sa ilang miyembro ng House of Representatives. Ito yung payag ni Clavano. It would be ridiculous to file an impeachment complaint against the Ombudsman. Ang payag ay inilabas matapos lumabas ang mga usap-usapang may inihahandang impeachment complaint laban kay Rimulya. Nauna nang sinabi ng political commentator na si Jesus Palces, batay umano sa kanyang source na sinusuportan ito ng ilang religious groups. Okay. Bakit naman katawa-tawa? Hindi na ba pwedeng sampahan ng kaso? Kaya nga tinawag siyang impeachable official. Bakit? Anong tingin niyo sa ombudsman? Untouchable? Hindi ko magets yung word na ridiculous o katawa-tawa. Karapatan ng taong bayan na magsampa ng impeachment complaint. At basta mayroong isang kongresista na mag-endorse, so wait, bakit nyo sabihin katawa-tawa o natatakot kayo na back to you? Yung ginagawa nyo sa iba, babalik sa inyo. So, it does not make sense yung pahayag ng Assistant Ombudsman nga katawa-tawa. Nirisi gaba, hinoon. Hindi, ang mundo po, bilog ang mundo. Hindi forever, kayo na lang sampa ng kaso. Okay, I don't know ito dahil bali-balita pa lang. Kailang, anybody can file an impeachment complaint to an impeachable official. Dahil ang ombudsman ay impeachable official, o yun, sige. So, religious groups, lately, nag-rally ang Iglesia ni Cristo, calling out for the selective justice na ginagawa ng ombudsman. Bakit tinatarget lang si Senator Marcoleta? Ay yung mga ibang senador na nauna nang in-announce na sasampa ng kaso, up to now, wala pa rin kaso. Bakit? Dahil bumaliktad lang sila. So, could it be Iglesia ni Cristo? I don't know. Palagay ko naman, kung Iglesia ni Cristo ang magsasampa ng impeachment complaint, palagay ko naman, mayroong kongresista na mag-i-endorse nito. Very influential po ang Iglesia ni Cristo. So, karapatan, huwag nyo namang tawagin katawa-tawa. Hindi po untouchable ang ombudsman. Ngayon, kung matuloy, uusad ba o magtatagumpay ba ang impeachment ito sa Kamara? Yon, malabo. Mababasura yan. Yan ang tingin ko. Kaya lang, the fact na may nasampa ng impeachment complaint, that's enough for me. Panalo na yun. Basta masampahan para lang
maramdaman nila na they are not untouchable. So, abangan natin ito. Baka nga, meron. So, dahil kanila pa ang bit, nasa kanilang bit, sigurado mababasura yan. Katulad ng pagbasura nila sa impeachment cases laban kay Pangulong Marcos. Mababasura din yan. But, ito na. Sa 2028, pag-upo ng bagong administrasyon, lalo na kung si BP Sara, humanda sila. Kasi nakikita ko ang resolve ni BP Sara. Nagsabi na siya na pag manalo siya, yung vice president na nire-recruit niya at manalo sila, walang ibang gagawin. Ang specific rule ng vice president is to investigate and file cases. Siguradong makulong ang mga magnanakaw ngayon. So, how can President Sara do that? Na mapakulong? Dapat, ang ombudsman magawa ng parang. Kasi kung sampa sila ng kaso, pagdating sa ombudsman, si Boying Rimulya pa rin. Basura yan. Kaya ito, opinion ko lang ito. Pag naging presidente na si BP Sara, first order of the day is dapat maalis si Boying Rimulya na ombudsman para uusad ang mga kaso laban sa mga nagnakaw sa kaban ng bayan sa flood control. Nakikita ko na yan. May suporta ba? Of course. Style na nating mga Pilipino kung sino ang presidente, yan la, mga kongresista, dadami na yan. Kaya, ang House, mapupuno ng mga kongresista na kaalyado na ni BP Sara. Kaya, ang impeachment complaint sa 2028 laban kay Boying, pag si BP Sara ang presidente, ay uusad yan, aabot yan sa Senado. Okay, sa Senado, hindi ko na alam. Depende na sa magiging setup ng Senado by 2028 kung marami. But then, knowing the charisma, leadership of BP Sara, baka by that time, marami ring senador na kakampi niya. O di, may impeach si Boying Rimulya. Kasi impeachment is just a political process. It's a numbers game. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang yero nga ipanghatag sa mga tao. So muna ni si Angkol ang mag-atop karon sa iyang gipatindog nga bag-o nga balay. Ug karon mo na ni gipatindog ni nga balay ni Angkol Uking nga taga Sitio Malipayon. So iyan na ning pag-aatupan karon. Naubaw. Ano ito? Og karon humanagid sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So atupan na gyud tong gipatindog nga balay ni Angkol. Kita ginato nga nindot na gyud. Salamat sa Ginoo.